Ngunit agad niyang ipinatawag ang kanyang naglalagablab na apoy na espada at sa isang simpleng hataw ay madali niyang hiniwa sa dalawa ang napakalaking higanteng lupa, na parabang wala lang itong kahirap-hirap. Dahil dito, lubos na nabigla ang Panginoon ng Lupa at napasigaw na pareho silang mga makapangyarihang Throne Master, kaya imposibleng ang kanyang pinakahuling alas ay mapunit na parang murang papel lamang. Habang nakatingin si Fang Yi sa kanyang pawisan na kalaban, ang malamig nitong titig ay lalo lamang nagpabaliw sa mananakop. Sumigaw ito na imposibleng mangyari ang lahat ng ito at isa lamang itong ilusyon bago desperadong nagpakawala ng sunod-sunod na sumasabog na malalaking bato. Ngunit hindi man lang natinag si Fang Yi, kalmado lamang siyang lumulutang sa himpapawid habang walang saysay na dumaraan sa tabi niya ang mga dambuhalang bato. Ayaw tanggapin ng Panginoon ng Lupa ang pagkatalo kaya tinipon nito ang lahat ng natitirang lakas upang gamitin ang kanyang lihim na teknik, na ikinulong si Fang Yi sa loob ng isang napakalaking simboryo ng matigas na bato. Sa loob ng madilim na batong kulungan, kalmadong iniunat ni Fang Yi ang kanyang kamay at nagbigay lamang ng isang simpleng utos, basagin ang selyo. Sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog at ginawang abo ang buong batong piitan, dahilan upang tuluyang matigilan ang Panginoon ng Lupa sa sobrang pagkabigla. Habang bumabagsak ang mga labi ng wasak na lungsod, lumabas si Fang Yi na nababalot ng umaatungal na gintong apoy at malamig na tinanong ang kanyang takot na kalaban kung yun na ba ang lahat ng kaya nitong gawin. Kasabay nito, kumalat ang matinding takot sa buong bansa habang pinapanood nila ang live stream broadcast, halos mapunit na ng kanilang mga pinuno ang sariling buhok sa sobrang pangamba ng mapagtanto nilang malapit ng mapatay ang kanilang kampyon, hindi nila maunawaan kung paano ito natatalo ng ganoon kadali. Masaya naman ang Sia Nation sa nangyari habang nanonood sa live stream. Samantala, ang nagbagong anyong Panginoon ng Lupa ay pinagpapawisan na sa ilalim ng napakatinding presyon, alam niyang wala na siyang laban at wala na ring natitirang depensa. Wala siyang nagawa kundi panoorin habang naghahanda si Fang Yi para sa isang pag-atake at ginagamit niya ang kapangyarihan ng Diyos ng Araw upang magpaulan ng nakakatakot na mga nagliliyab na meteorong solar. Dahil dito wala na siyang pagkakataon para makaiwas, kaya napasigaw na lang siya sa matinding sakit bago siya tuluyang lamunin at tunawin ang nakakasilaw na bagyong solar. Ang kanyang pangunahing komandante ay napasigaw rin sa takot habang pinapanood ang pagsabog at binabanggit ang titulo ng kanyang pinuno. Habang nakatingin sa umuusok na bunganga ng lupa, malamig na sinabi ni Fang Yi na kahit pareho silang may kapangyarihan ng isang trono, napakahina ng kanyang kalaban at ang tangka nitong haminin ang kanyang ganap na lakas ay isa lamang pagpapakamatay. Ang balitang ito ay nagdulot ng ganap na kaguluhan sa punong himpilan ng bansa. Agad na inutusan ng kanilang pinuno ang lahat ng opisyal na tipunin ang buong hukbo para sa isang desperado at halos pagpapakamatay na paglusob. Ngunit pinigilan siya ng kanyang galit na general sa pamamagitan ng paghila sa kanyang kwelyo, at ipinaalala na ang pagpapadala pa ng mas maraming sundalo ay walang iba kundi pagsasayang lamang ng buhay. Ang tanging pag-asa nila ay ang manalangin na patawarin sila ng tagapagselyo. Pagbalik sa larangan ng digmaan, habang unti-unting humuhupa ang alikabok, nakaramdam si Fang Yi ng kakaibang paggalaw. Isang napakalaking sinag ng gintong enerhiya ang biglang lumabas mula sa bunganga ng lupa at mabilis na lumipad patungo sa kanya. Kinuha niya ang kumikinang na liwanag at agad niyang napagtanto na ito pala ang ubod ng trono ng lupa, na kusang loob na iniaalay ang kapangyarihan at katapatan nito sa kanya. Kaagad siyang inabisuhan ng sistema na dahil natalo niya ang dating may-ari nito, ganap na niyang nakuha ang kontrol sa trono ng lupa. Napangiti si Fang Yi sa hindi inaasahang gantimpala at agad niyang ikinuyom ang kanyang kamao, hinihigop ang napakalawak at umiikot na enerhiya ng lupa papasok sa kanyang katawan. Habang nababalot ng kumikinang na globo ng dalawang elemento, tuluyang natapos ni Fang Yi ang pagsipsip sa enerhiya. Nagningning ang kanyang mapupulang mga mata nang ganap niyang makuha ang kanyang ikalawang trono. Isang napakalaking haligi ng gintong liwanag ang sumiklab patungo sa kalangitan, dahilan upang manginig sa takot ang mga espiya ng kalaban habang pinapanood nilang walang kahirap-hirap na inaangkin ng tagapagselyo ang pinakamahalagang kayamanan ng kanilang bansa. Mula sa kanilang punong himpilan, hindi makapaniwala sina Elder Wu at Su Chengying, na pagtanto nilang opisyal ng naging kauna-unahang tao sa mundo si Fang Yi na nagmamay-ari ng dalawang trono, at tuluyan itong binago ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Dahil dito, kumalat ang galit at takot sa buong bansa. Nagmarcha ang mga mamamayan sa lansangan na may mga placard, humihiling ng pandaigdigang parusa at tinatawag si Fang Yi na isang walang pusong mamamatay tao. Mula sa himpapawid, malamig na minasdan ni Fang Yi ang galit na karamihan, na tila walang pakialam sa kanilang desperadong pagsusumamo na huwag hayaang sakupin ng bansang Sia ang mundo.
Kalmado niyang inanunsyo na patay na ang Panginoon ng Lupa at malamig na nagbabala na ang susunod na target ay ang bansa B. Nagkaroon ng takot at pagkabahala ang Country B nang narinig nila ang sinasabi ni Fang Yi. Sa gitna ng umiikot na unos ng elemental na enerhiya, buong tatag niyang idineklara na ang pagkamatay na iyon ay maliit na bahagi lamang ng kabayaran na dapat nilang bayaran sa paghamon sa kanyang bansa. Nagbabala siya na sinumang mga has na bantaan ang kanyang tinubuang bayan ay kanyang wawasakin, kahit saan pa sila magtago. Isa lamang daw ang magiging paghataw niya ng espada, at kung mabubuhay man sila o mamamatay ay nakasalalay na lamang sa kanilang sariling kapalaran. Sa sobrang takot, nagkagulo ang mga natitirang sundalo ng kalaban, sumigaw silang umatras at pinagsama-sama ang lahat ng natitirang enerhiya upang makalikha ng isang napakalaking pader ng mga pananggalang. Ngunit wala itong silbi habang inihanda na ni Fang Yi ang kanyang pag-atake. Sa isang napakalakas ng kanyang paghataw, pinakawalan niya ang isang dambuhalang alon ng nakakasilaw na gintong apoy na tila naghati sa mismong kalangitan. Sa isang iglap, nabasag ang kanilang pinakamalalakas na panangga na naghati sa kanilang lungsod, at naglaho na parang abo ang lahat ng lumalaban na sundalo, na walang iniwang kahit ano. Ang hindi kapani-paniwalang pag-ataking ito ay nagdulot ng isang napakalaking tsunami at lumikha ng isang naglalagablab na dambuhalang bangin sa gitna mismo ng bansa B, na nagsilbing nakakatakot na babala sa buong mundo na hindi dapat kalabanin ng bansang siya. Nadama ng sistema na ganap ng nakontrol ni Fang Yi ang trono ng lupa at tinanong siya kung nais ba niyang pagsamahin ang katangian nito upang makalikha ng isang bagong teknik. Natural na pumayag siya, at agad na isinagawa ng sistema ang pagsasanib ng makapangyarihang elementong lupa sa kanyang katawan. Matapos makumpleto ang pagsasanib, gumawa ang sistema ng isang natatanging kakayahan para sa kanya. Nakuha niya ang bagong kasanayang tinatawag na teknika ng Diyos ng Grabidad, isang napakalakas na kakayahang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang manipulahin ang grabidad ng hanggang 100 beses ng normal na lakas nito. Dahil sa napakalaking enerhiyang nakuha niya mula sa trono, opisyal siyang umabot sa maalamat na Rising Sun Realm, na mas madali pa kaysa sa kanyang inaasahan. Samantala, sa punong himpilan, napagtanto ni Elder Wu na kapag napatay ang isang Throne Master, maaaring ang kininang nagwagi ang kanyang kapangyarihan. Ngunit mabilis na nagbabala si Ye Xiao na ang revelasyong ito ay maaaring magdulot ng pandaigdigang pangangaso sa pagitan ng mga desperadong pioneer, dahil dito, iminungkahi ni Zhao Lan na unahin muna nilang patatagin ang sarili nilang paksyon. Samantala, pinasigla ni Jiang Lu ang nagdiriwang na mga mamamayan at kinutya ang bumagsak na pinuno ng bansa B dahil sa pag-aakalang kaya nitong haminin ang maalamat na tagapagselyo. Pinagtawanan din ng publiko ang nabigong kampyon ng bansa B at tinawag na isang malaking biro ang kanilang pananakop. Sa kanilang tahanan, hindi makapaniwala ang tiyahin ni Fang Yi habang pinapanood ang live stream, ngayon lamang niya napagtanto na ang kanyang pamangkin pala ang maalamat na mandirigmang ipinapakita sa telebisyon. Habang nakatingin siya sa litrato ng kanilang pamilya sa kanyang telepono, napuno siya ng damdamin nang makita kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Fang Yi upang protektahan sila. Sa pandaigdigang broadcast, opisyal na inihayag ang pagsilang ng kauna-unahang tao sa mundo na nagmamay-ari ng dalawang trono, idineklara nilang ang tagapagselyo ay isang Diyos na ang kapangyarihan ay sumire sa pandaigdigang balanse. Ngunit dahil sa anunsyong ito, maraming sakim sa kapangyarihan ang natuksong kumilos nang malaman nilang maaari palang maagaw ang isang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa kasalukuyang may-ari nito. Sa tanggapan ng mga pinuno ng bansa A, masayang pinagplanuhan ng kanilang lider ang susunod niyang hakbang. Tuwang-tuwa siya sa pagbabago ng sitwasyon sa mundo at may masamang ngiti siyang nagbalak na ikalat ang balita tungkol sa pagnanakaw ng mga trono upang magdulot ng madugong kaguluhan sa lahat ng paksyon sa daigdig. Ang kanyang misteryosong tagapayo na may ibon sa balikat ay nakatayo sa kanyang likuran at mayabang na sumang-ayon. Sinabi nitong kahit hindi nila inaasahan ang mabilis na pag-angat ng tagapagselyo, ang kanyang mga ginawa ay eksaktong pabor sa kanilang mga plano. Idinagdag pa nito na dapat nilang pasalamatan si Fang Yi dahil pinilit niyang tanggapin ng sangkatauhan ang malupit na katotohanan ng bagong espiritual na panahon. Ipinaliwanag ng leader na kung pababayaan nilang magpatayan ang mga pioneer para sa mga trono, mas madali para sa kanilang paksyon na agawin ang lahat ng ito. Nagdiwang ang mga nagsasabuatan sa kanilang plano na hayaang pahinain ng mundo ang sarili nito upang ang bansa A ang tuluyang makontrol ang bawat trono. Matapos silang mag-toast ng inumin, agad uminom ang leader. Nagbabala ang tagapayo na dahil napakalakas na ni Fang Yi, hindi muna nila ito dapat direktang kalabanin kahit handa ang sarili nilang mga puwersa at maging palakaibigan muna sila sa ibang bansa.
Pero nagmungkahi ang leader na dapat silang magkunwaring kaalyado habang palihim na inaagaw ang iba pang mga trono bago ito makuha ng bansang siya. Napangiti ang tagapayo at sinabing ang survival of the fittest ang batas ng bagong panahon, kaya maaari na lamang silang maupo at panuorin ang mga pioneer ng mundo na magpatayan para sa kapangyarihan. Samantala, sa kabundukan sa likuran ng lungsod ng Taimo, isang napakalaking globo ng gintong espiritual na enerhiya ang bumabalot sa pinsan ni Fang Yi na si Lin Yi habang siya ay nagmumuni-muni. Nang imulat niya ang kanyang kumikinang na gintong mga mata, isang dambuhalang haligi ng enerhiya ang sumabog patungo sa langit. Mula sa ligtas na distansya, nagtataka ang pangunahing opisyal at ang kanyang mga bantay kung nagtagumpay ba siya. Nang hamupa ang liwanag, isang makapangyarihang figura ang dahan-daang lumabas mula sa usok. Natigilan ang mga tagapagtanggol sa sobrang bigat ng presyong kanyang inilalabas. Lumapit si Lin Yi at nagpasalamat sa grupo sa pagbabantay sa kanya, pagkatapos ay inihayag niyang matagumpay niyang nakuha ang trono ng metal at nangakong pipigilan niya ang kanilang mga kaaway. Ngunit banayad na sinabi ng pangunahing opisyal na nalutas na ang kaguluhan sa lungsod ng Taimo. Masaya niyang ipinaliwanag na nilipol ng kanyang pinsan ang mga mananakop, na iligtas ang lungsod, at naging kauna-unahang tao sa mundo na may 2 trono habang nasa Rising Sun Realm. Lubos na namangha si Lin Yi sa napakabilis na paglakas ng kanyang pinsan. Ikinwento pa ng opisyal na habang abala siya sa pag-angkin ng kanyang trono, sinubukang salakayin ng bansa ang kanilang lupain, ngunit madaling pinatay ni Fang Yi ang kanilang kampyon at halos hinati pa ang buong bansa. Dahil dito, nalaman ng buong mundo na maaaring maagaw ang kapangyarihan ng isang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa may-ari nito. Ipinaliwanag din niya na malamang ay abala na ngayon si Fang Yi kasama ang mga matataas na pinuno sa pagbuo ng mga susunod nilang hakbang, dahil napakahalagang hanapin ang iba pang mga trono at protektahan ang mga kakampi nilang may hawak ng trono ng kidlat at trono ng kahoy, na ngayon ay magiging pangunahing mga target ng mga kaaway. Dumilim ang mukha ni Lin Yi nang mapagtanto niyang kahit hindi mangahas na galawin ng mga pandaigdigang kaaway si Fang Yi, tiyak na siya at ang iba pang mas mahihinang throne master ang kanilang uunahin. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at nakaramdam ng pagkadismaya, kahit isinugol na niya ang kanyang buhay upang makuha ang kanyang trono at maprotektahan ang kanyang pamilya, hindi pa rin siya sapat na malakas at kakailanganin pa rin niyang umasa sa kanyang pinsan. Ngunit sa sandaling yun nagulat siya, nang biglang lumabas si Fang Yi mula sa mga puno, kumpiyansa niyang sinabi sa kanyang pinsan na habang siya ang nagbabantay, walang sinumang kaaway ang mangangahas na tumapak sa kanilang bansa. Sa sobrang tuwa, agad na tumakbo si Lin Yi at niyakap ang kanyang pinsan, masayang-masaya dahil ligtas ito. Marahang tinapat ni Fang Yi ang kanyang ulo at pabirong sinabing wala siyang dahilan para mawala ng tiwala sa sarili dahil isa siyang dual attribute pioneer at ang may-ari ng trono ng metal. Nakangiting tinanong siya ni Lin Yi kung siya ba ang tumulong sa kanya upang makaligtas sa pagsubok, at ngumiti lamang si Fang Yi bilang kumpirmasyon habang tinatawag siyang napakapasaway. Buong pagmamalaki namang sinabi ni Lin Yi na siya mismo ang nagturo sa kanya na agawin ang sariling mga oportunidad, at gusto niyang maging sapat na malakas upang makatayo sa tabi niya. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinabi na ganoon siya kadeterminado kaya gumawa pa siya ng sarili niyang huling habilin bago sumabak sa pagsubok. Nang marinig yun, marahang nagpalakpak si Fang Yi habang may mapanlokong ngiti sa labi at inanunsyo na nakapaghanda na siya ng isang napakahirap na programa ng pagsasanay para sa kanya at magsisimula sila kaagad. Sa biglaang anunsyong yun, natarante sina Lin Yi at ang mga gwardya, habang nagtatanong si Lin Yi kung anong klaseng pagsasanay ang tinutukoy niya, napansin niya ang makahulugang ngiti ng kanyang pinsan at bigla siyang nakaramdam ng matinding pangamba sa bangungot na malapit na niyang maranasan.